Tara mga tol, pag-usapan natin ito, yung pahayag po ni Sara. At ito po medyo ilang araw na po nakalipas, pero maganda pong pag-usapan to, ha. Kasi dito ay nag-react po si Sara na kung siya'y tatanungin, no, patungkol sa impeachment. Tignan na lang po natin, no, sa video po na ito. Pero bago ang lahat ng yan, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin parating. And tara, umpisa na po natin to. Let's go! So yun nga mga tol, minding video lang po ito, ha, pero mukhang marami po tayo mapag-uusapan dito, no? At syempre, 'di ba? Marami naman na sigurong nakarinig nitong balita na to, pero para dun sa mga tao na hindi pa alam ito. Dahil sabi nga daw po niya dito, mas masakit pa daw yung breakup kaysa sa impeachment, no? Tignan natin kung paano niya ito i-deliver, no? Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Alam nyo, okay, yun na po yun. Diba, sabi sa inyo, maiksi lang para sa akin po, no, hindi naman tayo anti-Duterte o pro-Marcos o anti-Marcos o ano man. Lagi natin sinasabi mga tol na pag-aralan po natin, maging neutral, commit na para matimbang natin kung ano yung mas maganda, kung ano yung mas mabuti, mas kaaya-aya, no? Kasi kapag meron ka ng side na kinakampihan, halimbawa mas matimbang na sa'yo si Sara, pro Duterte ka, halimbawa DDS ka, 'di ba? Natural, lahat ng hindi Duterte mali na sa'yo. Halimbawa si Lenny, lahat ng sabihin ni Lenny mali na yun sa'yo kasi pro Duterte ka nga, diba? Lahat na ng sabihin ni Marcos mali na sa'yo, diba? Kasi nga one-sided ka na, diba? Ganon din, the same thing if you are ka, pro Marcos ka, kunyari, diba? Lahat na ng sabihin ng Duterte mali na sa'yo, diba? Gayon din kay Lenny o sino mang politiko, magiging mali na sa'yo kasi nga one-sided ka na, hindi ka na nag-neutral. Yun yung kagandahan, pag naka-neutral ka muna saka ka tumingin kung ano yung tama at yun yung susuportahan mo regardless kung sino man yan, kasi nga hindi ka na may personal, diba? Inaano mo lang, pinipili mo lang yung sa tingin mo tama, diba? And in this case, tignan po ninyo maigi kung tama po ba ito, makatotohanan ba yung reaction ni Sara Duterte dito, ng kanyang sabihin sa atin na ang impeachment na ito ay wala lang ito, mas masakit pa yung breakup sa magsyota, no? Kayo ba naniniwala kayo doon talaga? Kung yung tatay po ni Sara Duterte, ng ating vice presidente, palabiro nga daw, 'di ba? Tungkol makailan lang nagbiro po na papatay ng 15 na senador para manalo, no? Pumasok na sa balota yung kanyang mga kandidato. Tama ba ako? Disclaimer lang, ha. Alam ko yung po yung sinabi at kinakasuhan na nga po itong ating dating pangulo. Kung ang tatay po ni Sara Duterte ay palabiro, ito po si Sara mukhang di nagbibiro, no? Mukhang totoo po siya sa kanyang sinasabi. Mas masakit pa daw yung breakup kaysa sa impeachment. Kayo ba, naniniwala po ba kayo doon? Ako po, to be fair, possible naman talaga yan na mangyari na mas masakit pa sa'yo yung breakup kaysa sa impeachment kung mayroon pong kondisyon yun, no? Kondisyones yan. Yun po ay kung hindi mahalaga sa'yo yung posisyon. Okay, so ang tanong po, no, mahalaga pa yung posisyon kay Sara Duterte? Ako po naniniwala mahalaga sa kanya. Hindi ba't marami nga sa ating mga kababayan, lalo pagka pro Duterte, gusto pa mag vice presidente po ito si Sara Duterte, no? At ako po naniniwala, no, hindi man perpekto tayo, no,
Pero naniniwala ako mataas ang tsansa gusto niya maging pangulo. 'Di ba? Tama? Kung gusto niya maging pangulo, 'di ba? Siyempre sa presidential election, 'di ba? Tumakbo. Kapag dito po na-impeach siya, ay napakasakit po nun. Tingin ko lang ha. Kasi 'di ba? Gusto mo nga magpangulo eh. Kung sakaling gusto niya magpangulo nga, no, baka ayaw naman niya, baka wala talaga siya pakailam sa posisyon, no. Mas masakit nga talaga yung breakups, paghihiwalay sa magsusota, no. Pero pagpalagay nga po natin na gusto po ni Sara maging pangulo, no. Dito pa lang sa pagiging vice presidente, nasipa na impeach na. Gusto niya nga maging pangulo, naging busy na nga lang ngayon, i-impeach pa, napakasakit po nun, no? Ako po naniniwala, ganoon po yun. Alam mo yun, meron ka ng gustong mangyari, meron kang gustong makuha, pero hindi nangyari. Ibinigay na lang sa'yo yung alternatibo. Halimbawa, gusto mo ng cake, diba? Gusto mo ng cake. Kunyari, yung mga nagdidiwag ng birthday dyan, no? Gusto mo ng cake sa birthday mo. Ang nangyari dahil kapos sa budget, nagkaroon ka ng cupcake, 'di ba? Pero 'di ba, despite na naremedyohan na nga, tinanggal pa yung cupcake mo. Ganun 'yun, no? 'Di ba? Nakukuha niyo yung punto, no? Kung 'yun lamang gusto niya ng cake, 'di ba? Kaya sinasabi po natin kung gusto po ni Sara Duterte yung posisyon ng pagiging presidente, ay napakasakit po na ma-impeach ka sa pagka-vice presidente pa lamang, no? Kayo, anong naiisip ninyo dito mga tol, no? Anong masasabi ninyo? Totoo kaya, no? Tunay ba na hindi masakit ito? Ito yung mas masakit pa ang breakup ng mga magsota kaysa sa impeachment na umuusad ngayon? Totoo kaya? So kayo ang mag-isip mga tol, kayong mga manonood, at pag-usapan po natin yan sa comment section ha. Kung tunay ba ito talaga ay wala lang, o tingin ninyo, ano ba tingin ninyo? Wala lang kaya talaga ito kay Sara, or mayroon dating, no? Kayo ang humatol, kayong humusga. Ako po ay hindi ko masasabi yan dahil hindi ko alam kung gusto ba ni Sara yung posisyon, no? Pero kung gusto nga niya yung posisyon at matatanggal siya, talagang masakit po yun for me. Pero kung hindi niya gusto, talagang wala lang yan. Yun po yung standing po natin dyan, no? So again, comment down below kung anong masasabi mo sa usapin po na ito, and syempre pag-uusapan natin yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button, no? Pindutin nyo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.